Hi guys, and welcome to my YouTube channel. And for this episode, ang gusto kong pag-usapan natin ay yung pagtatanggol natin sa sarili natin kapag tayo ay nabubuli, whether it is in person or whether it is virtually or cyberbully, what they call it. Mahalaga kasi na kaya natin at alam natin kung paano natin ipagtatanggol ang sarili natin. Hindi siya pagiging bastos, okay? Hindi pagiging bastos ang paglaban sa sarili, para sa sarili natin. Hindi kabastusan kapag ide-depensa mo yung sarili mo, 'di ba? Ang ayoko lang kasing i-normalize natin ay yung lagi nating sinasabi na pabayaan na lang, ipagpasa Diyos na lang natin, hayaan na lang sila, hindi natin kayang i-please lahat, kaya dapat quiet lang tayo. Huwag dapat ganun. Merong time na pwede tayong manahimik, merong time na pwedeng hindi natin kailangan magsalita, pero ito yung tinatawag natin na pinipili natin yung mga laban natin. We choose our own battles. We choose when to fight and we choose when to hold back. We choose when to stay quiet. But we also have to learn when we need to start talking and when we need to start voicing out for our own self-defense. Mahalaga yon. Kasi hindi dapat nating hayaan na mayroong manglalait sa atin. Kahit nasabihin natin na maraming tao magsasabi na alam mo naman kung anong totoo kaya manahimik ka na lang. No. Huwag nating hayaan na bigyan sila ng lisensya at karapatan na manglait-lait. Kasi pag hindi tayo lumaban, mauulit lang yan ng mauulit. Kaya nga, sa mga panahon ngayon, meron na tayong batas para sa mga chismosa. Meron na din tayong batas para sa mga tao na mahilig magkalat ng mga hindi katotohanan. At meron na din batas para sa pagtatanggol sa mga tao na nabubuli, cyber man yan o in person. Kaya kailangan, kung meron ng mga batas na ipinagtatanggol ka, kailangan alam mo din kung paano mo ipagtanggol ang sarili mo. 'Di ba? Dahil walang ibang pwedeng magtanggol sa'yo kundi ikaw. Dahil kilala mo ang sarili mo at dapat kaya mong tanggapin na yung mga pagkakamali mo ay kaya mong itama. Iiwan natin yung mga pagkakamali sa nakaraan. Hindi, yun ang mga isang bagay na ang hirap para sa mga tao. Yung gumawa ka ng pagkakamali sa buhay mo, parang wala silang pagkakamali. Parang perfecto ng perfecto sila, 'di ba? Kaya ang dami nilang nasasabi tungkol sa iyo. And there are a lot of factors doon Isa siguro na meron din silang pinagdadaanan sa buhay na wala silang ibang makakausap, wala silang outlet para ilabas kung ano man yung sama ng loob nila, ano man yung pagod nila sa buhay. Kaya ang nangyayari dyan, merong isang tao silang nakikita na yung mga bagay na alam nila hindi nila kayang gawin, na nakikita nilang ginagawa ng isang tao, kaya nagiging defensive sila, na babatuhin ng kung ano-ano. So, meron silang pinagdadaanan na hindi nila kayang ilabas. And meron silang nakikita na hindi nila kayang gawin, na kaya mong gawin. 'Di ba? Pero hindi naman porket ganun, okay lang. It's not okay. It is never okay to belittle or demean anybody or defame anybody in any way. Katulad nga na sabi ni Mr. Flavel, there is a constructive criticism. Ang pagiging constructive criticism ay yung magbibigay ka ng isang magsasalita ka pero hindi mo lalaitin yung tao, hindi mo siya ipapahiya. Halimbawa, siguro yung mga bashers ko, 'di ba? Meron akong masama na nasabi or may nagawa ako na hindi nila nagustuhan, instead na babatuhin ka ng na
Oh, akala mo kung sino ka. Akala mo kung sino kang sikat, akala mo kung sino kang mapagmataas, ganun. Huwag dapat automatic attack. Kung gusto mo na maintindihan ng tao yung pagkakamali niya, dapat ang sasabihin mo, siguro naman hindi dapat ganyan. Siguro pwede nating ma-express ang ating gustong ipahiwatig sa mas maayos na paraan. Magbibigay ng suggestion in a nice way. Pero kung yung suggestion naman ay parang dinidiktahan ka na, they're going to dictate what you have to do. That's also not a constructive criticism. Kasi no one should dictate what anybody should do. Okay? You can give a suggestion, but don't dictate. What do I say? There's a difference between a suggestion and a dictation. Yung suggestion kasi, sasabihin mo, baka naman pwede nating gawin yung ganitong paraan, or baka sa ganitong way ay mas maiintindihan ng sinasabihan mo. That's a suggestion. Pero kung sinabi mong, dapat kasi ganito ka, dapat ganyan, 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 that's a dictation. Diba? So, ayun ang gusto kong iparating. Marami sa atin, lalo ng mga babae, marami sa atin ang nabubuli. Marami sa atin ang nade-depression, nagkakaroon ng depression dahil sa pagbubuli. Kasi minsan may nagawang masama yung isang tao kahit na napakatagal na, at kahit na pilit niyang inaayos ang sarili niya, yun at yun lang ang makikita na mga nakapaligid sa kanya. So, kung alam mo naman na itinatama mo yung pagkakamali mo, at alam mo na nasasaktan ka na, at alam mong nasisira na yung pagkatao mo, huwag mo silang hayaan na ulit-ulitin na lang nila yung panlalait at pangdadown sa'yo. Learn to stand up for yourself. There is a difference between standing up for yourself and being disrespectful. Kasi kung babastusin ka, if they're going to disrespect you, learn how to disrespect them so that they understand what it feels like to be disrespected. Diba? Kung pinagsasalitaan ka na ng masama, iparamdam mo kung paano gaano kasakit yon. It's not about, oh, kapag sinaktan mo ko, sasaktan kita. No, it's not about that. That's not what I'm saying. What I'm saying is, iparamdam mo sa kanila kung ano ang kasakit, kung gaano yung kasakit ng disrespect. So, standing up for yourself, katulad ginagawa ko, diba? Yeah, people are going to say na masakit akong magsalita. People are going to say na bastos akong magsalita. But I have always been transparent, and I always say, everybody, lahat tayo, there is no exception. Lahat tayo may good and bad personality. It all depends on who we are talking to. It all depends on how we are being treated. You know the saying, don't do unto others what you don't want to do unto you. So, ganun yun. Kung ayaw mong babastusin ka, huwag kang mangbastos. Kung ayaw mong pinakaikialaman ka, huwag kang mangialam. Diba? Katulad ng pinakauna na bumabanat na wala naman siyang wala namang dapat ikagalit. So, nagbigay siya ng na humingi ako ng tulong. Diba? Humingi ako ng tulong kung sino ang may kakilala na marunong manahi. Because, at some point, yung mga damit ko, lumuluwag. So, ayun. Pero, nung nagsuggest siya, pinatawag ko sa bahay, kaya lang kasi yung mga damit ko, hindi naman sila yung mga damit na mumura. So, ang sabi ko, i-try muna. Okay? Why don't you try yung ganito? Kapag nakabili na ako ng tela, ipapatawag kita. And I have been busy. Hindi naman lang yun ang gagawin ko sa buong buhay ko, diba? Yung sasabihin ko na pag nakabili ako, ipapatawag kita. Sa hindi ako nakabili pa. There's been like, hindi ko pa nabibili yung dapat kong bilhin. Nakakalimutan pag lumalabas kami. Yung tao na nagreto sa mananahin na yon, siya yung unang nang bash, siya yung nagagalit na nagreto daw siya, tas hindi naman pala. So, you have to understand na kapag nagreto ka, hindi automatic na yung nireto mo ang pipiliin ko. Hindi automatic na yung nireto mo
ay bibigyan ko ng kung anong trabaho just because nireto mo siya. Okay, so napahiya daw siya kasi hindi siya yung pinili ko or hindi ko pinagawa yung dapat kong gawin dahil yung sinabi ko daw ay magpapaayos ng damit, tapos kung ano-ano daw yung sinabi ko. It's none of her business kung ano yung sasabihin ko dun sa nireto niya. It's none of her business kung ano yung magiging usapan namin nung nireto niya. Kasi dapat yung nireto niya, dapat pinaliwanag din to. Kasi kinausap ko in person yung nireto niya. Dapat sinabi niya kung ano yung sinabi ko. Pero obviously, may kulang sa kwento nung taong nireto. And yung mga ganong klaseng tao, there is no point explaining. Kasi parang ang babaw ng pagkakaintindi. Diba? Yung nagreto ka, automatic dapat siya na. Hindi lang naman siya yung nagreto. Hindi lang naman siya yung mananahi. 'Di ba? So kung meron ibang nagreto at meron akong ibang nagustuhan, that's none of their business kung hindi ko napapatawag. Kasi sinabi ko ipapatawag kita kung ipapatuloy ko at kung meron ako nabiling tela. Wala pa ako nabiling tela, hindi pa siya yung nagustuhan kong ipagpatuloy na gumawa, so hindi ko na pinatawag. And that's not of their business. Kung ayoko, diba? So, ganun lang yun. So, kung babatuhin mo ko na wala ka namang proof kung ano talaga ang nangyari, and kung hindi mo naman tatanggapin yung explanation ko, problema mo yun, not my problem. Basta ang mahalaga, ipagtatanggol ko yung sarili ko, kung dahil alam kong nasa tama ako, wala akong tinatapakan na tao, wala akong sinasaktan na tao. Kung nasaktan ka dahil hindi ka nabigyan ng trabaho, hindi ko yung problema. Dapat marunong ka na mabigo sa mga ganong klase. Kasi lahat naman ng mga bilyonaryo dyan, hindi sila naging instant bilyonaryo lang. Dumaan din sila sa pagkabigo bago sila umangat sa buhay. So, gusto ko lang na sana matutunan din ninyo kung paano ninyo ipagtatanggol yung sarili nyo, na huwag ninyong hahayaan na maging normal lang sa mga tao ang babastusin, ang lalaitin ka. No one has the right to ever do that to you. So, kapag ginanon ka at pinabayaan mo, binastos at nilait mo na rin ang sarili mo. So, kung umabot ka dito sa ating punto ng video na ito, i-comment mo naman kung anong opinion mo tungkol sa sinabi ko. Whether sumasang-ayon ka o hindi ka sumasang-ayon, okay lang yun kasi personal opinion mo yan, personal decision mo yan. Pero I'd like to know kung ano ang opinion mo tungkol sa matter na to. Thank you for watching.